Nais kong magbigay ng reaksyon dito sa statements ni VP Sara nitong Independence Day. Let me read it, no? Quote, "Let us resolutely stand up again for truth, for accountability, for freedom, and for sovereignty." Piliin natin ulit ang paglaban kaysa pagsuko, ang dangal kaysa sa pagpapasako. Piliin natin ang katotohanan, piliin natin ang pananagutan, piliin natin ang pag-asa. Although hindi maganda yung syntax ng kanyang statement dahil kalat no? Yung sinasabi niya na let us stand for the truth and accountability. Ano yung ginagawa nyo? Panay ang iwas mo doon sa iyong impeachment trial. Kung ano-ano mga technicalities ang nire-raise nyo instead of answering directly your charges. Kung ano-ano mga ginagawa ng mga abogado mo. At halata naman na iniiwas nyo lang dahil kasi dyan sa impeachment trial na yan ay talagang lalabas yan ng katotohanan, lalabas ang ebidensya, yung lahat na nakalap sa House of Representatives ay lalong mabubuksan yun at mas masusing mapapag-aralan at makikita ng publiko. Kaya iniiwas nyo doon. So anong truth ang sinasabi mo? Anong truth for accountability? Wala. Talagang iniiwasan nyo lahat at ikaw, VP Sara, ay talagang umiiwas dyan sa accountability. Ikaw ang number one na umiiwas sa accountability. Nitong mga nakaraang araw, ikaw, VP Sara, ay nagsalita rin na walang ginagawa ang pamahalaan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kalagayan ng mahihirap. Hindi ka nag-aaral, hindi ka mulat ang mata sa katotohanan at sa iyong kapaligiran. Paano mo nasabi na hindi inaatupag ito o hindi tinutulong ng mahihirap? Sa mga magsasaka na lang, mahigit 100,000 ang naipamigay ng mga individual titles para ganahan ang mga magsasaka natin na sila ay magtrabaho at pag-igtingin ang kanilang ani. At napakaraming ginawa para sa kanila. There are more than 160 post-harvest facilities na ginawa ngayong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos upang maiwasan ang mga farmers ay nagbibilad ng kalsada sa plaza, sa highway, sa mga kalsada. At yan ay ginagawa ngayon. Isipin mo, sa loob lamang ng halos 3 taon ay merong 160 at patuloy pa na 160 na post-harvest facilities kung saan ay dyan na pinapatuyo ang palay at ginigiling ang palay at konti na lang ang nasasayang. At hindi lamang yun, sa mga magsasaka ay binibigyan sila ng mga farm implements at meron silang mga subsidy sa gasolina na ginagamit nila sa kanilang mga traktora at mga kagamitan. At yung pagpatubig, there are more than 2,500 solar-powered pumps now na yun ang nagbibigay ng patubig sapagkat napakatagal at napakahirap kung magtatayo pa ng malalaking dam. Although meron ng 2 dam na nagawa na malalaki. Pero itong biglaan at mas mabilis na solusyon, itong mga solar-powered water pumps, ay nakakalat na yan sa buong Pilipinas at patuloy na dinadagdagan. At yan ay patuloy na nagbibigay ng patubig sa ating mga magsasaka. No? Paano mo nasabi na hindi sila inaatupag ng pamahalaan? Pagdating sa healthcare, naghalos ng 10 doble ang benefits ng PhilHealth at ito ay available sa lahat ng mamamayan kahit yung mga hindi miyembro ng PhilHealth, basta Pilipino ka, meron kang PhilHealth benefits. Kagaya na lamang ng breast cancer dahil napag-alaman na ang mga Pilipino ang napakaraming kaso ng breast cancer sa ating mga kababaihan. Kaya ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos from 100,000 na benefits ng PhilHealth naging 1.4 million. No, 14 na doble yan ang ginawa niya. Yung sakit sa puso, dati 300,000 lang ang makukuha ng PhilHealth benefits yan. Ngayon, up to 950,000 pesos. Ang dialysis dati, nung panahon ng tatay mo, 2,000 pesos lang kada session at limited sa 50 sessions a year. Ngayon, kay Pangulong Bongbong Marcos, 6,500 kada session ng dialysis at up to 156 times a year. Napakarami pa. Yung mga buntis, hindi pa nanganganak, meron na silang tulong. Meron na silang monthly na yung prenatal check-up. At marami ng check-up ngayon sa mga hospital ng DOH na libre na ang outpatient. At kahit yung mga confinement sa mga hospital na nasa pamangangalaga at pamumuno ng DOS, libre na rin. Kaya anong sinasabi mo na walang ginagawa ang gobyerno para sa mga mahihirap? Napakabulag. Either nabulag ka o talagang ignorante ka o kaya tamad ka. Hindi ka nag-aaral, hindi mo inaalam kung ano ang ginagawa ng gobyerno kahit na nga ba ikaw, ang pangalawang pangulo, wala kang nalalaman. Talagang zero yung utak mo, wala kang alam. Napakarami pang ginagawa ng ating pamahalaan para sa mga mahihirap. Hindi kagaya nung panahon ng tatay mo, puro pogo, puro EJK, puro mga illegal gambling, yung mga isabong, yan ang nalalaman ng iyong gobyerno, ng tatay mo. Kaya ngayon, para sabihin mo na walang ginagawa ang pamahalaan para doon sa kalagayan ng mahihirap, napakalayo naman ang utak mo. Napakalayo.